Good morning mga kabibis, mga ka-boybi at mga ka-airsoft. So ngayon, nandito na naman tayo sa panibago nating vlog. So yung topic natin ngayon mga kabibis tips, tatlong tips na major na sa pagpili or pag-acquire or pagbili ng airsoft gun. So, bago ang lahat mga kabibis, intro muna tayo. So, ayan, mga kabibis at mga kaboybi. So, bago tayo magsimula doon sa tatlong tips natin na sa pagpili o pag-acquire o pagbili ng airsoft guns, baka naman po pwedeng makikisuyo lang po na makihit nung subscribe button nyo dyan, tapos notification bell, sama nyo na rin po yung like and share, baka po pwede para naman po updated kayo dun sa mga bagong videos na ilalabas natin, katulad nitong video na to. So marami pa po tayong video na mga bagong rifle, bagong pistol. So iyan po ang mga ibablog natin sa mga susunod na araw. Hindi lang po tayo maka-video ng madalas kasi nga po busy dito sa shop. So nagkakaroon lang po tayo ng time sa pag-video kapag medyo bakante ng konti po yung oras na katulad nito. So ngayon mga kabibis, simulan natin yung tatlong tips, no? Magsimula tayo dun sa unang-unang tips. Ang unang-unang tip sa pagbili ng airsoft pistol is kung para saan nyo gagamitin yung pistol or yung rifle. Para saan nyo gagamitin yung airsoft na bibili nyo. For example po, bibili po ba kayo para maglaro ng airsoft or bibili lang po kayo para pambahay lang yung airsoft nyo? Or para magkaroon lang kayo ng gamit sa bahay na laruan na may iisip nyo na parang gusto ko nito, ganito. So kung kunyari po, pang bahay lang, depende po sa inyo yan, kung saan nyo pa rin ulit gagamitin. Kung bibili po kayo ng airsoft para po sa pantaboy ng mga peste sa bahay, katulad ng daga, kung ano-ano pa, kung ano yung mga gusto nyong itaboy, kunyari bigla kayong pinasok ng ahas, kung hindi nyo mahuhuli, syempre mauuna ang takot. So, ayun sir, mga idol, kabibis, naputol yung usapan natin dahil may pumasok na customer. Katulad po nun, medyo yung pagbibideo natin nakakaroon ng gap dahil nga po minsan busy talaga dito or madalas na busy dito sa shop. So kamukha po nung kaninang naputol natin na usapan, yung pagbili nyo po ng airsoft, alamin nyo kung para saan po yung barel, para saan po yung airsoft toy nyo. Kung gusto nyo lang po magkaroon, pwede naman po kayong kumuha na lang ng pistol or kahit na po anong rifle na medyo maiksi-iksi. Kung maglalaro naman po kayo, syempre mas maganda yung mahaba. Kasi po yung mahaba, dito po sa Cavite, mostly po ng game site natin dito is ang allowed na FPS yung 450 hanggang 470 po ang limit sa mga rifle automatic po yan. So sa sniper po hanggang mga 550. Sa mga gusto lang pong maglaro, yan po yung limit ng mga game site natin mostly dito sa Cavite. So yan mga kabibis, kung pipili po kayo bibili po kayo, mag-acquire kayo ng airsoft, alamin nyo kung para sa inyo gagamitin para po hindi po kayo manghinayang doon sa binili nyo, no? For example, bumili kayo ng maiksing baril, yung pala maglalaro kayo. Pagdating nyo doon sa game site, lugi kayo dahil sila medyo mahaba. So, nandun na po yung sayang, dapat pala binili ko na yung mas mahaba para hindi ako lugi. So, anong nangyayari po kasi noon, binibenta nila yung luma nila, bibili na naman sila ng bago, which is waste of money. So, medyo nasasayang. So, yan po, bago nyo bilhin yung isang airsoft toy nyo, make sure na alam nyo po kung para saan yung gamit nyo, no? Para hindi po nasasayang yung pera natin, impulsive buying kumbaga. So, yun po yung unang tip. So, pangalawang tip, bago po kayo bumili ng isang airsoft rifle, alamin nyo po muna kung may mga parts na available dun sa airsoft na bibili nyo.
For example po, nakakita kayo ng maganda, ang kinang Di totoo yan. sa inyong mga mata. Ang ganda nito, ang ganda nun, ang ganda nito. Gusto ko ang kulay nito, gusto ko yung model nito. So bago nyo po siya bilhin, alamin nyo po dun sa shop or sa mga ibang shop kung may mga parts po ba yung ganong klaseng airsoft na laruan. Ano? Kung may mga parts, tapos yung availability niya laging meron, yan po, marerecommend ko, maganda po, yan ang bilhin nyo. Kasi aftermarket po ng pagkakabili nyo nung airsoft toy nyo, just in case na mag-breakdown, mag-gun down, or masira yung inyong airsoft, meron po kayo agad na maipapalit na pyesa. So, hindi po matitenga yung baril, hindi po manghihinayang, hindi po siya matatambak. So, yung mga parts na available po, depende pa po yan. Kung kunyari po, gusto nyo mag-upgrade, gusto nyo magpalakas ng konti. So, mas maganda po na meron po tayong mga pang-upgrade na parts na pwede nating mabilhan para doon sa airsoft na binili natin. Hindi pwedeng bumili kayo ng ganitong airsoft, hindi po lahat. Kung kunyari po, bumili kayo ng AK-47, hindi po lahat ng parts ng AK-47 na mabibili natin aftermarket, magagamit natin from M4 na variant ng rifle. No? So, kung pipili kayo ng AK-47, make sure na may mga parts po tayo ng pang-upgrade at saka yung availability ng parts din na meron para doon sa AK-47 na binili nyo. Which is mas maganda para hindi po kayo manghinayang or hindi matambak yung baril nyo after po mag-gun down. So yan po yung pangalawang tips. So pangatlong tips natin, nakapili na kayo ng baril. Alam nyo na kung paano gagamitin. Meron po tayong parts na available. Madami pong parts na makukuha yung binili yung baril na pa-upgrade yun na. In case po na nag-gun down, hindi naman kayo marunong gumawa, make sure po na yung pagkukuhanan nyo ng airsoft toy nyo, meron pong repair shop. So, importante po yung may kakilala kayong gunsmith or may kakilala kayo or yung store mismo itself, meron po siyang gunsmith kung tawagin natin. No? Meron siyang gunsmith para just in case na bumili kayo ng airsoft, hindi kayo marunong gumawa, hindi kayo marunong mag-upgrade, meron po kayong store na pwedeng lapitan para po ipa-upgrade or ipagawa yung baril nyo. Kasi po, paano kung kunyari bumili kayo ng baril? Yung store na pinagbilhan nyo, may mga parts din po na katulad nitong Boy B, no? Kumpleto po tayo sa parts halos. So, meron po tayong mga model ng airsoft, meron din po tayong mga parts. Paano po kung wala magkakabit or walang gagawa? So, tanggalin po si baril. Matatambak din po si airsoft nyo. So, mas maganda po, meron, nakapili na kayo ng airsoft na gusto nyo, alam nyo kung para saan gamitin, alam nyo kung saan gagamitin, available lahat ng parts, upgrades, accessories, at saka just in case mag-gun down, meron po tayo. At pangatlo po, meron pong magre-repair. May magme-maintain, meron pong magbabantay nung inyong airsoft toy just in case po na nakabili na kayo. So ito pong pinag-uusapan natin ngayon mga kabibis, no? Aftermarket po ito. After na po itong makabili or yung unang tip po yun po yung bago ka bumili. Yung pangatlo po kasing tip aftermarket na yan. So after nyong bumili, ano ba ang possible na mangyari sa airsoft ko? So kung may mga possibility na masira, at least alam nyo kung saan po kayo pupunta. So by then, pwede po kayong maglaro anytime. Pwede nyo pong gamitin yung barrel anytime. Pero syempre, may ingat pa rin po. Dahil syempre, alam nyo naman po na magastos ang paglalaro ng airsoft. May kaakibat din na gastos pag nasira ang paglalaro ng airsoft at ang paggawa. So, yan mga kabibis. Yung tatlong tips na nasabi ko sa inyo, nabanggit ko, may mga karugtong pa yan sa mga susunod nating mga vlog. So, yan lang po yung maipapayo ko sa inyo bago kayo bumili ng isang airsoft toy para naman po hindi kayo magsisi, no? So, sa mga susunod na video or dito po sa video to, pwede po kayo mag-comment dyan kung meron po ba kayong gustong pag-usapan na may pag-usapan na item, na unit,
na kung anong gusto niyo pag-usapan. Pwede niyo po i-comment dito sa comment section natin yan sa baba. Para po maisama natin sa vlog. Ngayon po, yung mga nakikita ko po, marami tayong viewers, no? Umabot po minsan ng 2,000, may 500 views, may 1,000 views, may 2,000 views. Pwede po kayo mag-comment para malaman ko rin kung ano yung mga gusto nyong i-vlog ko. Baka meron po tayo rito sa shop, dito sa store, sa Boy B Extreme Tactical. No, baka meron po tayong mga item na gusto nyo lang makita, malaman. Willing po akong i-vlog yan para sa inyo. At katulad po nung hinihingi ko mga kabibis, baka po pwede, kamukha ng sinabi ko ng simula, baka naman po pwede pakipindot na lang po yung subscribe button nyo dyan para naman po updated kayo doon sa mga bagong videos na ilalabas natin. Susunod po natin yung mga bagong rifle na ilalabas natin. By the way, mga kabibis, last video natin, no, yung vlog natin na nagpunta dito si Sir Tim Sawyer. Maraming salamat po sa pag-acquire ng GBBR, yung binlog natin ng uli, yung GBBR na CQ Bitan. Maraming salamat po sa pag-acquire po. Sana sir, nagustuhan nyo yung performance ng ating GBBR, no? At sana na-enjoy nyo po yung unit nyo. So again, Sir Tim Sawyer, maraming salamat po sa inyo. At nandyan po yung ebidensya na nag-acquire siya. So yan yung picture natin na pinakita para po lang makita nila na nagpunta kayo rito sa shop. So yon, hanggang sa muli mga kabibis, Kaboy Vika Airsoft. Maraming salamat po. This is Virus po, Airsoft TV. Para po sa mga hindi pa po nakakaalam, yan po yung aking call sign sa Airsoft. So sana po suportahan niyo. Pindot lang po ng like, share, and subscribe button at saka yung notification bell mga kabibis para naman po updated kayo sa mga bagong videos natin. So maraming salamat po.